mag-jowa? Eat. Ay, walang biro. Alam mo, ang Almusal. stress, ang pinaka number 1 na nakakatanda Almusal ko. yan. Tortang Nakakatanda ang may jowa, may asawa. saging. Kaya nga yung mga kaklase ko Puso nung high school sa ng ano, saging. hindi ko nalang babanggitin. Tsaka Pag kape. tingnan mo mga itsura nila, bagsak na talaga. Nanonood ako'y Banat Bay. Nanonood, nakikinig. Stress kayo? Stress? Mahirap ba jowa sa mga asawa ninyo? Ba't ganyan? Ba't bagsak na mga mukha nyo? Parang matatanda na talaga eh. Sabi nga, di ba, sabi nga sa buhay, dapat ano lang, easy lang. Sabi Sa nga, buhay, kalma lang. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para sabihan ka. Kalma. oh, ayan, kalma lang. Sarap din. Huwag masyadong kasi, alam nyo, kayong mga jowa, kayong mga babae dyan, masyado nyo ini-stress yung mga jowa ninyo. Meron na akong kilala, palaaway sa jowa eh. Mayat maya na lang inaaway yung jowa. Akala niya nakakatuwa yung... Baka nag-lazy. Hindi, ito. Diretsuhan tayo mga kababaihan yan. Akala nyo nakakatuwa pag inaaway nyo yung jowa nyo. Kasi minsan gusto nyo magpalambing kaya aawayin nyo. Alam mo, sa totoo lang, you're giving him a reason You're giving him a para mga reason. linya. Hindi, joke lang ha. Hindi yon. Hindi yun na dahilan para mga linya, ha? Pero totoo. Huwag niyong sabi nga do not provoke your jowa. Uy, wala naman dyan sa Bible, banat ba yun? Hindi, ano pala yun? Do not provoke your children. Iba pala yun. Masyado kasi, alam mo, tandaan ninyo to, di ba? Ano ba sinabi sa inyo ng jowa nyo nung nililigawan kayo? Sige nga, meron na ba dito, sige, ako tanong ka lang sa mga kababaihan dyan. Meron na ba sa inyong nagtanong, nagsabi sa inyo nung nililigawan kayo ng jowa nyo ngayon? Nung nililigawan kayo, meron bang nagsabi sa inyo, alam mo, gusto ko ma-stress eh. Kaya gusto kita eh. Na-stress ako pagkakasama kita kaya gusto kita eh. Diba hindi naman? Tama mali. Ano sinabi sa inyo ng jowa ninyo nung naliligaw pa sa inyo? Alam mo, pagkakasama kita, masaya ako. Ang saya-saya ako pagkakasama ka. O, di ba? O. Ano ibig sabihin nun? Masaya pagkakasama ka. Nung naging kayo na, in-stress mo na. O. Expect mo, biglang hindi ka iiwan. In-stress mo araw-araw eh. Tama, mali. O, di ba? Kayo mga kababaihan, huwag nyo ini-stress yung mga lalaki. Masyado nyo pinipressure eh. Pinipressure nyo sa lahat, sa trabaho. Mga asawa nyo, pinipressure nyo sa trabaho, pinipressure nyo kung saan-saan. Tapos kung ano pa nung sinasabi nyo pagka... Ay, umuwi, medyo may amoy beer. Halimbawa lang, di ba? Amoy beer. Pagpasok niya kagad, saan ka na naman galing? Demonyo ka! Gaganunin mo kagad. Tapos expect mo gusto umuwi sa'yo. Tama, mali. Kaya niyang gusto dun sa barkada niya, kaya niya gusto dun sa kabit, kasi yung kabit niya bubula-bulain pa siya eh. Ano, kumusta ka na? Masahihin pa. Ito namang barkada niya. Liga na pare, inuman tayo, magsaya tayo, tama na yung problema. Tapos pag-uwi sa bahay, anong sasabihin mo pag-uwi sa bahay? Demonyo ka! Ba't yan ka na umuwi? Lasing ka na naman! Tama, mali. Sabi mo, tanungin kita, saan mo expect na mas masaya yung asawa mo? Tapos sasabihin mo, bakit kaya niya ako iniwan? Tanong mo sa sarili mo, ba't ka iniwan? Di ba nakakapasok ng pinto, tinatalakan mo na eh. Tapos nagbigay lang siya ng bulaklak, bakit ganito na naman to? Wala man lang kasamang tsutulit. Kesa na na-appreciate mo, galit ka pa. Stress lang din yun, Banat Bay. Ano, Nakabahay Bostada? ka lang.
masyadong ginalingan nung sniper na yun, Boss Dada. Masyadong ginalingan nun. Alam mo pero bilib ako dun sa sniper na yun, ha. Malakas na nila lang yun, ha. Tinalo tayo, Boss Dada. Akala ko nung una, lang to, simula lang to, pakita lang to. Pakita ang tao lang to, wala to. Tapos sunod-sunod, at pambihira wala na. Suko ko, malis na ako, sabi ko, wala. Iba to, malakas to, masyado to malakas, di ko sasabayan to. Hindi, magpapakulay na sana ako kay Boss Dada eh. Magpapakulay na talaga ako kay Boss Dada. Siyempre ko, congratulate ko, ano ba tawag dito, 2 taon na siya. Diba ko, congratulate ko, papakulay sana ako. Ikiklik ko na eh. Pag-click ko, sunod-sunod si sniper. Sabi ko, wag na. Mapapayala ako dito. Sayang, sabi ko, sayang naman. Oh. Sabi ko, kay ano ko na lang, kay ano ko na lang ipapadala, kay Maharlika ko na lang papadala. At dun sa, may mga martial law dun sa channel niya eh. Oh, yung mga amuyong ni Maharlika dyan. Init na init ang puwet sa pagban, nagbabantay. O, di ba? Tama, mali. Dito sa channel natin, walang ban-ban dito, ah. Ang binaban lang dito yung mga spammer, yung mga bastos ang bunganga, yung, alam mo na, yung mga alam ninyo bunganga. Bawal ang squatter dito eh. Bawal ang dugyot dito. Pwede kang kumontra. Sabihin mo, ito kasi yung aking pananaw dyan sa opinion na sa issue na yan. Yan, pwede yan. Pero kung bunganga mo, parang bunganga ni Ninyo, parang may tayo sa bibig, alis ka, hindi ka dito. Bawal squatter dito eh. Tama ba, Anharot? Anarot, pag ka masyadong mainit sa sa ban-ban dyan, ha? Bawal mag-ban dito. Lahat dito, open. Ha? Sayang 5K, hindi sayang yun. Ano ba naman yung 5K? Ready nyo, maraming salamat po. To prove the point. To prove a point is, gusto nyo araw-arawin natin yan guys, isang buong linggo. Wala tayong problema doon, isang buong linggo, araw-arawin natin yan. Para malaman niya na yung pera, hindi yan na sinasamba. Sinasamba niya kasi yung pera eh. Ang pera, sabi nga, tandaan ninyo ito, mga kapatid, mga kaibigan, tandaan ninyo, money is a good slave, but a very evil master. Yan ang lagi yung tatandaan, ha? In Tagalog, money, ang pera ay masamang master. Pero napakabuting alalay. Kaya dapat kaya nga pinaparealize natin sa kanya, yung kanyang ibinibintang sa amin noon. Mamaya pag-usapan natin yan. Uy, si Sniper, ngayon lang pala nagpa-membro dito. Na-hurt ako doon, Boss Dada. Boss Dada, na-hurt ako doon. Ngayon lang nagpa-member si Sniper. Hindi siguro mahilig to sa cute. Gusto niya malaking katulad mo. Tama, mali. Boss Dada, ngayon lang pala siya nagpa-member dito. Matagal na. Joke lang. Naubos ko na. Pera, binibiro-biro ka lang namin. Alam mo naman kami dito pala, biro kami. Pag ikaw hindi nagpakita sa amin sa Japan, maniwala ka sa akin, pag-block kita. Kaya ka magpakita ka sa Japan, tayo tequila boom boom. Tequila boom boom sa Shinjuku Tower. Masarap dyan si Shinjuku Tower, mga siraulo tao dyan. Lapit ko na maubos. Oh, ang dami nun. Naubos ko. Ang sarap. Dalawang itlog, isang perasong puso. May pagka-diktador. Dinaing nyo pa si, yung dating presidente. Oh, sino yun? Bahala kayo.
Di ba, yan ang totoo. Dinaig nyo pa yung dating presidente sa pagiging diktador. Kung ano yung gusto ninyo, yun na kailangan. At inuutusan nyo kahit hindi nasa ilalim ninyo. Kahit yung equal branch ninyo, inuutusan nyo. Mahiya naman kayo, nagtatrabaho ito yung mga senador, oh. Tukoy sa pag-agyenda sa ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Would amending the public utilities provision in our Constitution open the economy or open a can of worms? Giit ni Senator Grace Poe na isa sa mga nagsulong ng pagpasa ng pag-agyenda sa Public Services Act o PSA, pinapayagan naman na sa bansa ang pagmamayari ng mga dayuhan sa ilang public utilities, gaya na lang ng telecommunication companies, airports, railways at expressways. Pero maingat daw ang PSA na huwag buksan ang foreign ownership sa ilang public utilities na makakaapektuhan sa seguridad ng Pilipinas. Halimbawa na lang ang mga seaport o mga pantalan. First line of defense natin, ang seaports laban sa smuggling, piracy, at sa kahit anong banta at seguridad sa ating teritoryo. Sa ilalim din ng PSA, may kapangyarihan ang presidente na suspindihin ang mga transaksyon ng kahit sinong banyaga o foreign investment oras na magkabanta ito sa national security. Ang ipinag-aalala raw ni Poe, baka kapag ginalaw ang economic provisions at naluwagan ang foreign ownership, Pwedeng makontrol ng ibang bansa ang tubig, kuryente, seaports, gasolina, at public utility jeeps natin. Handa ba tayo dito? Kaya ba natin makipagkompetensya sila? present din sa pagdinig ang ilang legal experts. Gaya ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, naniniwalang may sapat ng batas ang Pilipinas para buksan sa 100% foreign ownership ang ilang public utilities. Kasama na riyan ang PSA. Ang nakikita raw na issue ni Carpio ngayon, There appears to be a lack of understanding by our national leaders of the extent of foreign ownership umayos kayo. under the law Matakot of yan. businesses in our country. sabi pa ni Carpio, napakatagal ng bukas sa 100% foreign ownership ang generation ng kuryente sa ating bansa. Hindi rin daw kailangan na buksan pa sa foreign ownership ang mga lupain ng Pilipinas, lalo't hindi naman daw interesado ang foreign investors dito. Iginiit din na dating senior associate Alam mo, I may disagree with this sa sinasabi nila ha. Pero napaka-importante kasi. Alam mo, napaka-importante na magkakaroon ng masusing pag-aaral. Hindi ho Isa pinapasukan. na lang We may ang disagree. tortang Ako kay puso sinabi ni ng Justice saging. Alam mo, Carpio. ang sarap Ako siya. medyo tutol ako doon. Ngayon ko lang ito nagawa. Napanood ko lang to sa isang Parang maluwag nagbablog naman. O din. hindi naman ano. Yun Hindi, ang hindi mo maluwag. sarap. Although sinasabi rin ni iba. Puso lang ang mahal Hindi na lang naman puso lang saging because ngayon. of the foreign direct investment kaya hindi pumapasok ang foreigners na mga kumpanya galing sa ibang bansa. Hindi lang naman ho yun ang dahilan. Tama naman din sila doon. Marami pang dahilan kung bakit hindi pumapasok ang mga foreigner na kumpanya. Siyempre, korupsyon, Yes, corruption number 1. burokrasya, yung pahirapan kumuha ng permit, Kaya para ayaw nila. makakuha ka ng permit, para bumilis ang permit sa mga local government, kailangan may padulas. May padulas sa Alam naman po ilalim. natin, ang dami kong alam na ganyan. Ang dami kong mga Kilala nga ang mga Pilipino na ganyan restaurant owner. Na ang padulas. tagal bigyan. Pero pagka may Bigyan mo pera ng ka, paki. magbibitaw ka ng mga 100,000, Ganun. mabilis pa yan sa alas 4. Di ba ho? Yun ang totoo. Ganun sa Pilipinas. But, it doesn't mean na ganun sa Pilipinas, hindi na natin susolusyonan yung mga dapat nating solusyonan. Hindi na yan masusolusyonan. Kasi Subukan nating noong pa solusyonan yan yung tulad ginagawa. ng foreign direct investment na yan. Nakailang Subukan mo presidente natin na kasi nga, tayo. Again, babalik ko tayo doon sa quotation Busog na na ako. doing the same thing over and over and expect different result is insanity. Di ba ho? Kailangan tingnan natin, magkaroon ng pagbabago. Ubus. Okay ba ito? Na magkaroon ng mas opening pa. Baka naman, kasi huwag din naman tayong praning. Na baka naman pagkano na, kikontrolin na yung tubig natin. Kukontrolin na yung kuryente natin. Hindi naman po ganun.
Pero, ang importante kasi, Bye. dinidiscuss.